Hi guys! Good morning sa lahat ng aking mga followers at sa mga manunood. Guys, ipagpapatuloy ko ngayon ang aking kwento tungkol sa aking panaginip. Guys, naniniwala ka ba na ang devil, ang demonyo ay naninirahan din sa mundong ito sa earth kasama nating mga tao? At paano ba sila naninirahan dito sa mundo? Hindi ba't kung babalikan natin ang kwento noong unang panahon, nang pinarusahan ng Diyos ang devil, yung isang anghel na mataas na anghel, pinakamataas na anghel sa lahat, dahil nagkasala siya, dahil mas gusto niyang lamangan, abutin ang kakayahan ng Panginoon. At dahil sa kanyang pag-aambisyon na yun, na nagpabagsak sa kanya, ay itinapon siya dito sa lupa. And hindi lang siya mag-isa dito sa lupa, guys. 1/3 ng kaniyang mga kasamahang anghel na naingganyo niya sa kalangitan na sumama sa kaniyang kasamaan ay itinapon lahat dito sa lupa. Diba? Hindi natin alam yun. Wala tayong alam na naririto sila sa lupa. At sino-sino ba sila dito sa lupa? At paano sila nabubuhay dito sa lupa? So yun ang ikukwento ko sa inyo, guys. Dahil naranasan ko to, guys. One time, guys, so kung kilala ninyo si Father Aloy Ortner sa isang parish priest, na ito si Father Aloy Ortner ay minahal ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Lumbang West, dahil napalakalaki ng naitulong niya sa Lumbang. So nakapagpatayo siya ng malaking simbahan dyan at mga kapilya sa mga barangays. At nakapagpatayo din siya ng mga tulay para matulungan yung mga kababayan natin dyan sa Lumbang West. At hindi lang yun, napakalaki ng kanyang naging impluensya, lalong-lalo na sa espiritual na pananampalataya ng tao. Lalo na sa akin. At sabi ko nga sa inyo, yun ang dahilan kung bakit yung kapatid ko din ay nagmadre. So, naging malapit sila na magkaibigan ni sister ko at si Father Aloy Ortner. So, shout out kay Father Aloy Ortner. God bless sa'yo at kung nasan ka man ngayon, alam ko na nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. So, naway gabayan ka palagi ng Diyos at palagi lang malakas. So, ito yung naging panaginip ko, guys. Nag-speak sa panaginip ko ang isang anghel. Kasi nung high school pa lang kami, nag-aaral kami sa kanyang eskwelahan. Nakapagtayo si Father Aloy Ortner ng school sa Lumbang West. At napakalaking tulong nito sa mamamayan. Dahil hindi na kailangan pumunta sa bayan. Doon na mismo sa Lumbang West mag-aaral. Dati wala. So, napakalaki talagang tulong. So, kami, high school kami noon. Yung mga classmate ko, lalong-lalo na si Ma'am Carmen Regala. Shout out kay Ma'am Carmen Regala. Patuloy lang sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa eskwelahan na tinayo ni Father Aloy Ortner. Si Lord na yung bahalang magbalik sa inyo sa mga tulong na inyong nagagawa dyan sa ating lugar. And shout out din kay Rachel Ravino. Sila yung mga classmate ko noon. At sila ay mga active na naglilingkod sa simbahan. Sila ay palaging sumasama kay Father Aloy Ortner. Saan man magpunta si Father Ortner, sila yung mga suportado nila si Father Ortner sa mga naging programa ni Father. Samantalang ako kami magka-classmate noon, ako kung saan ako napunta, napadpad. Kasi matigas ang ulo ko. At ito yung nangyari, guys.
na naginip ako, pinarusahan ako ng anghel sa aking panaginip dahil sa katigasan ng aking ulo. Sabi sa akin ng anghel, tingnan mo sina Rachel, si Carmen. Sila ay naglilingkod sa simbahan. Sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos sa simbahan. Ikaw, napakatigas ng ulo mo. Yun ang sinabi sa akin ng anghel. Dahil dyan, parurusahan kita. Gagawin kitang demonyo. Sabi sa akin ng anghel. Pagkasabi sa akin ng anghel na gayon, pakiramdam ko humaba yung mga tainga ko at naging mukha akong demonyo. Humaba yung mga tainga ko, magkabilaan. So, nagising ako. Pagising ko, kinapa ko yung mga tainga ko kasi akala ko totoo talaga sa personal na humaba yung mga tainga ko at naging demonyo ako dahil yun ang sinabi sa akin ng anghel. So, graduate na kami sa kolehiyo, guys. Napunta ako sa kung saan-saan. Etong mga classmate ko ay sila pa rin ay patuloy na tumutulong at naglilingkod. No, tumutulong pa rin sila sa simbahan. Samantalang ako, napunta ako sa kung saan-saan dito sa Maynila, ng trabaho sa pasaan-saan. At ako ang dami kong problema na na-encounter sa buhay ko. Pero hindi ko iniisip noon na yung mga nangyari sa buhay namin ay may connection doon sa panaginip ko, guys, na pinarusahan ako ng anghel. At kung naniniwala ka, guys, no, pag-uusapan natin yung tungkol sa devil. So, ang devil ba, naniniwala ka ba na ang devil ay naririto sa mundo, naninirahan, no? Nakikisalamuha sa ating mga tao. At paano sila nag-i-exist dito sa mundo? So, yun ang pag-uusapan natin, guys. Para hindi ka malinlang ng diablo sa iyong paniniwala. Sa iyong mga paniniwala sa buhay. Buhay-buhay. Kung paano pa tayo nililinlang ng diablo dito sa mundo. Paano sila nag-i-exist dito. At alam mo ba kung gaano sila dito karami, guys? Napakarami nila. At mas dumarami pa sila dahil sa mga taong nalilinlang nila. Ganito, guys. Ang devil, nung itinapon sila dito sa lupa, ay hindi lang mag-isa. Napakarami nila. Almost, di ba, 1/3 ng mga angel na sumama kay Lucifer sa kanyang pag-aaklas sa kalangitan ay itinapon dito ng Diyos sa lupa. Ganun sila karami dito, guys, sa mundo. Paano nga ba sila nag-i-exist dito sa mundo? Diba? Wala naman silang katawan. May katawan ba sila? Wala silang katawan. Paano sila nag-i-exist? Nagpuposes sila ng tao. Para magawa nila ang kanilang mga gusto, ang kanilang nais na panlilin lang sa tao. Guys. So, sino-sino ba sila dito sa mundo? Sila ang mga taong gumagawa ng kabaluktutan, kasinungalingan, at panlilin lang sa kaisipan ng tao. Sila ang mga poses ng diablo. In short, ang diablo ay nabubuhay dito sa mundo na kumakatawang tao dahil yung tao ay pinuposes nila para magawa nila ang kanilang mga kagustuhan. Sino-sino sila? Eto. Saan ka tumatakbo kapag may sakit ka? Unang-una na sa halip, doon ka pumunta sa simbahan, sa pari mangumpisal ka, magsimba ka, at humingi ka ng tawad sa Diyos, linisin ang iyong puso't isipan, pero hindi mo ginagawa. Saan ka pumunta?
sa mga quack doctors. Sino-sino sila? Na mga quack doctors. Bahala ka na kung sino ang naiisip mo. Basta sila yung mga taong mga sinungaling at mapanlin lang ng kaisipan ng tao. Alam mo, heto, kapag may sakit ang isang tao, naiisip natin agad, lalo na kapag mga nasa baryo tayo. Pupunta ka kay ganito ganun, kasi si ganito ganun nabalitaan mo na magaling, nakakapagpagaling. Totoo nga ba kaya? Hindi kaya isa lamang silang mapanlin lang na pinupusis ng dyablo para manluko ng kaniyang kapwa? Diba? At totoo yun. Sila ang mga pusis ng devil. Isa sila sa mga pusis ng devil na nanlilin lang ng tao para ang tao ay mauwi sa pagkakakulog ng kanilang mga kaluluwa sa kapahamakan. Sino-sino ba sila? Sila yung mga taong nagkukunwaring nakapangkuhula at nakakakita ng kahit kung ano pa man. Mga pusis ng dyablo yan. They are all pusis and servants of evil. Hindi lang sila, dumarami na sila dito sa mundo, guys. Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga pananampalataya. Ingatan ninyo ang inyong mga puso't isipan na wag kayong malilinlang ng kanilang mga matatamis na pananalita, dahil ang inyong mga kaluluwa ay gusto nilang mahulog sa kasamaan. Gusto nilang iligaw ang inyong mga paniniwala. Pilit nilang inaagaw ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya mag-ingat ka na huwag kang madunlang ng mga ito. Dahil napakarami na nila dito sa mundo. At isa ako sa naging biktima ng mga yon. Siguro in God's will upang malaman ko at masabi ko sa buong mundo kung sino-sino sila at kung paano yung devil nag-i-exist dito sa mundo, at upang mabigyan ng babala ang mga tao na ingatan ang inyong mga puso't isipan na huwag kayong malinlang ng masasama. At so guys, yun, habang yung kapatid ko ay nasa loob ng simbahan, kami naman ang mga miyembro ng pamilya ay isa-isang inaatake ng devil. So, ang dami naming naging problema na pinagdaanan, at sasabihin ko sa iyo yung mga problemang ito na naranasan namin ang siyang higit na nagpatibay ng aming mga puso sa pananampalataya sa Diyos. So, yan guys. So, sa susunod na kwento guys, ay ikukwento ko sa inyo kung paano naman sinabi sa akin ng anghel na pinagaling niya na ako mula sa nakaraan. So guys, abangan nyo ang aking susunod na kwento guys.